Hello po sa lahat and welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang mga type ng visa na pwede nyo pong ma-apply kung nais nyo pong mag-work ng legit or legal po dito sa Japan. I know na marami pong mga kababayan natin na naghahangad pong makapag-work dito sa Japan one day. Meron din mga kababayan nating tourist po na nakakapasok dito sa Japan at gustong mag-work directly pero di po nila alam kung ano ang dapat gawin at kung anong tamang visa ang nararapat nilang i-apply. So para po sa mga kababayan natin na merong plan in the future na mag-work po dito sa Japan, itong video nito at mga information dito ay para po sa inyo. So watch this until the end po para po magkaroon kayo ng kahit konting information or idea lamang kung ano ang nararapat yung i-apply na visa kapag dumating na po yung araw na ready na po kayong makipagsapalaran dito po sa Japan. So let's start po. And first po, nais ko pong ipaalam sa inyo ang apat na type ng visa to work legally and legit po dito sa Japan. So nahahati ito sa apat na klase. Una po ay yung high skilled working visa na tinatawag po nila. Then yung common po na working visa. Then the third one is yung specified skilled worker visa at ang last po ay yung trainee visa. So we will compare po sila later on para lalo nyong maintindihan ang pagkakaiba at kung ano ang naakmang visa para sa inyo base po sa inyong status sa ngayon. So, para madali nyo pong maintindihan ito ay po dito na pyramid diagram po. So, base sa comparison nila, ang trainee visa po ang pinaka-lowest ang level at ang high-skilled working visa naman ang pinakamataas. Meaning, yung nasa baba po ay madali pong ma-acquire o ma-apply, kaya maliit lang din po ang salary. Then yung nasa pinakamataas naman ay mahirap ang mga requirements para po ma-avail, pero for sure namang mataas ang inyong salary kapag nakakuha po kayo ng ganitong type ng visa. By head count naman ng mga workers dito sa Japan, ang pinakamarami po sa ngayon din ay yung mga trainee visa holder po na mga foreigner worker. But then, unti-unti po silang lumilipat po ng specified skill worker visa dahil po ma-abolish na po yung trainee visa by year 2027. Sa high skilled visa naman po, marami na rin po ito pero sa ating mga kababayan, meron ilan lamang po nakakakuha ng ganitong type ng visa dahil napakahirap po maka-avail nito. Okay? So, next po, let's try na i-compare po natin na itong apat na visa para po lubusan nyo pong maintindihan. So, first, number one po, compare po natin sa policy kung bakit ito pina-implement o iginawa ng Japan Immigration at kung kailan po sila nag-start. Okay? So, number one po is yung high-skilled visa. So, this is the high-skilled foreign professional visa in Japan was introduced as part of broader immigration policy aimed at attracting highly skilled foreign workers. Okay? So, kasi noong mga nagdaang taon, maraming mga naglabasang news nga na yung mga magagaling na foreign worker ay napupunta sa iba't ibang bansa at umaalis dito sa Japan. So, para po ma-attract sila na pumunta ng Japan para dito makapag-work is inumpisan po nila itong ganitong klaseng visa. So this one is started last year 2012 pa po ito. Okay? So yan po yung pinaka-purpose nitong high-skilled visa. Ito po yung para sa mga taong very high-skilled talaga na gustong makapag-work dito sa Japan dahil nga rin po nagkukulang ng manpower po sila sa ngayon. Okay? Then number two, working visa po. So this is the very common na working visa in Japan for foreign nationals seeking employment in this country po. So this visa category is designed for individuals who have specialized skilled and professional expertise po. So ito yung pinakaunang type ng working visa na inilabas po ng Japan Immigration. So nag-start po ito after ng World War II. So since gusto nilang yung technology ng Japan, so start nitong magbigay sila ng working visa to attract foreign workers.
So 1950s pa po ito nag-umpisa, but then yung policy po ay nag-evolve at nirevise po nila by 1980s then 1990s po. Okay? Then the third one, ang specified skill visa naman po is relatively new visa category po in Japan. So it was introduced po to address severe labor shortage in specific industries. So yun nga, siguro naririnig nyo na nga po na paunti-unti pong bumababa yung population ng Japan at yun nga, kumukunti na rin yung manpower nila. To solve that, ang isa sa mga solution na pag-isipan nila is ito nga, umpisan itong specified skilled worker visa para po ma-attract yung marami pong foreigner worker na gustong magtrabaho dito sa Japan, yun nga, para mapunan yung manpower nila. So it was started last 2019 po, at the same time ata ito kasabay nung pag-umpisa din po ng coronavirus pandemic. Okay, so that is the SSW visa. Then the last one, yung trainee visa naman, ang pinaka-policy po nila dito is to share their skill on technology para po sa mga foreign worker na gusto pong matuto. Especially para po doon sa mga foreigner na galing po sa mga third world country. So nag-start po ito noong 1993 pa po. But then itong trainee visa na to, marami pong nagsamantala mga company dito sa Japan dahil sa kakulangan nila ng tao. Masyado na nila pong inaboso yung mga pumasok na foreign workers. So it was approved na ma-abolish po ito by year 2027. So meron po silang ipapalit na bago rito, which they call this worker development program po. So parang upgrade lamang po ng trainee visa. Okay? So yan po yung comparison ng apat na visa na ito with regards to their policy. Okay? So next naman po, punta po tayo sa madalas pong itanong sa atin kung magkano po yung average monthly salary na nitong apat na type ng visa nito. Okay? So number one, yung high skill visa. So this one is a very high skill nga po. Yung mga nagtatrabaho dito sa mga research and development kind of company po. Mga high skill po talaga. So pumapatak na yung average monthly salary nila is nasa 50 lapad hanggang 150 lapad or higher pa po. Okay? So yan yung nila average monthly salary. Then for working visa naman, depende po sa industry kung saan kayo nagwo-work. Actually, ang average monthly salary po nila ay pumapatak daw po ng 25 to 60 lapad sa isang buwan. Okay? So, kung halimbawa fresh graduate ka at halimbawa wala kang knowledge, hindi ka pa marunong masyado, wala kang experience, wala kang alam sa Nihongo, or hindi ka makapagsalita ng Japanese language, and halimbawa freshly graduate ka nga po, I think papatak lang ng 22 to 23 lapad ang yung salary monthly sa working visa po. So, but then kung halimbawa meron na kayong experience, so I think tataas po yan ng konti. Okay? So yan po yung average monthly salary ng working visa holder. Then the next one, ito po yung bago, yung specified skilled worker visa holder po. So ayon po sa data nila, pumapatak na yung average salary ng mga foreigner working on this type of visa is nasa 20 lapad hanggang 30 lapad po. And the last one, yung trainee visa po, ay nasa 15 lapad naman po hanggang sa 15 lapad to 25 lapad po. So yung actually yung depende rin po ito sa company or employer po ninyo. Yung monthly salary, average monthly salary ng mga SSW visa holder at trainee visa holder ay hindi po masyadong malaki yung gap. Okay? So but then kung i-compare mo talaga, mas mataas pa rin talaga yung SSW visa dahil parang yung trainee visa is yung SSW visa po is the upgrade of trainee visa holder po. Kasi pwede sila mag-jump to SSW visa pagkatapos po ng trainee contract period po nila. Okay? So yan po yung comparison ng average monthly salary nila. So like I said, yung trainee visa holder ang siyang may pinakamaliit na monthly salary po dito sa Japan, at yung mga high skilled visa holder naman po ang siyang merong pinakamataas na average monthly salary. Okay? So yan po yung comparison nila. The next comparison naman is yung category or industry na sakop ng bawat type of visa nito.
So number 1 po sa high skill visa, actually this is a very advanced academic research nga po, advanced specialized technical fields like IT, engineering, finance, medical, and also merong mga business management po, mga executive, CEO, managers. So yung mga taong working in this kind of industry or field po, sila po ang madalas makakuha nitong high skilled visa po. Okay? Then the next one naman po, ang working visa. So actually, ang working visa na to is as of now, I think meron silang I think at least 16 categories. So dito po pumapasok yung mga engineer, specialist in humanities, international services, so mga instructor po, mga skilled labor, business management, and so on. So ang pagkakaroon po as of now nga po nasa 16 categories. So check nyo lamang po sa maybe sa official website ng Japan Immigration Office po para makita yung complete ng working visa. Okay? Then the third one sa specified skilled worker visa naman, actually ito ay nahati sa dalawang category, yung SSW1 and SSW2, which ang sakop naman ng work nila is as of now nasa 14 industries lamang po. So yung mga po itong 14 industries na merong kakulangan sa manpower ngayon, ang siyang binibigyang priority ng Japan na government and immigration po na makapag-hire ng marami pong foreigner worker para po mapunan yung kakulangan ng manpower nga po nila. So ang field nito is nasa nursing care, agriculture, construction, food services, manufacturing, and so on. So as of na nga po nasa 14 industries po ito. Then the last one, trainee visa. So this is covers industries where Japan has specialized technical skills such as agriculture din po, construction, manufacturing, food processing, fisheries, and so on po. So dito po sa trainee visa, kung anong industry po na gustong mag-share ng kanilang skill and knowledge sa mga foreign workers coming from the third world country, so yun po ang sakop nito. Okay? So that is for the categories and industries na sakop po ng 4 na visa na ito. Then the next one po is punta naman tayo po sa educational background na kinakailangan po para po makapag-apply kayo ng 4 na type ng visa na ito. So I think this is the part na meron pong malaking gap. Dito nyo makikita kung saan pwede kayo makapag-apply base po sa educational background nyo or na-achieve nyong highest education na natin nyo as of now. Okay? So sa mga high-skilled visa po, kung gusto nyo po makapag-apply ng ganitong type of visa, kinakailangan natapos mo is very high educational qualification po ito. So hindi lamang graduate ka ng 5 years course, dapat meron ka pong masteral or doctorate, PhD po, are usually required. Then also academic and professional experience. Kung may experience ka na sa mga previous work mo, then pasok po kayo, malaki po ang possibility na makapag-apply kayo o makakuha ng high skill visa po. Okay? So the next one po sa working visa, actually ang kailangan lamang po dito ay graduate ka po ng college, maybe 4 or 5 years course po. So yan po ang pinaka nila dito, no, required. So halimbawa kapag vocational lang or high school graduate ka, kahit na meron ka pang nakuhang employer na gusto pong mag-hire sa iyo, pero hindi ka po college graduate nga po, malaki po yung possibility na hindi ka po makakakuha ng working visa. Okay? So yan po, yung working visa dapat college graduate ka, yung high skilled visa naman po dapat meron kang masteral or PhD na nakuha po. Okay? Then the third one, the specified skill visa po. So this is the one na wala pong kailangan na natapos na formal education. So hindi po yung required. So kahit na halimbawa hindi ka graduate or undergraduate ka ng course na kinukuha mo sa college, and halimbawa high school graduate ka lang, pasok ka po rito. Pero marami pong mga employer na nire-require po nila na kahit at least natapos ka po ng high school. Okay? Yung nga, no formal education is required, but applicants must pass a skill test. Meron pong binibigay ng mga skill test kapag hindi po kayo natapos ng isang dumaan sa trainee visa. So meron silang, bawat industry po meron silang ginagawang skill test, and also kinakailangan po yung Japanese language proficiency.
Okay? So sa atin, halimbawa Pilipino, kung hindi po kayo college graduate nga po, high school lang po kayo, the easiest way para po makakuha kayo nitong SSW visa po siguro is na halimbawa meron kayong natapos na certain course sa TESDA po halimbawa. So makakatulong po yun ng malaki para po makakuha kayo ng SSW visa po. But then, yun nga, kailangan nyo lang po ipasa yung ginagawa nilang examination kung anumang industry po ang ina-applyan ninyo. Okay? Then, the last part po, the trainee visa, this is also no formal education required nga po. So, kahit na wala kang natapos na hindi kayo tapos sa college, high school graduate lang kayo o elementary graduate lamang po kayo, pwede po kayo sa trainee visa. Okay? But then yun nga, katulad po ng sabi ko kanina, may mga employer po na yung nire-record nila at least high school. So depende na po yan siguro sa employer or company na nag-hire po sa inyo. Okay? So yan po yung comparison pagdating po sa education background ng apat na visa na ito. Then next po, the next one is yung mga requirements naman po para po sa permanent visa application nitong apat na visa nito. So para po sa high skill visa, actually this is I think the shortest one para po makakuha kayo ng permanent visa. Yun nga, eligible na agad kayo makapag-apply ng permanent visa. So sa high skill visa, so actually this is meron silang ginagawang point system basis po ito. So maraming mga criteria ito. So kapag tinotal nila yung mga points na nakuha mo at umabot ng 80 plus points or more than, at least pagkatapos ng 1 year, pwede na po kayo makapag-apply daw ng permanent visa. Okay? Then kapag nasa 70 points lang, 80 to 70, 70 to 80 po, halimbawa, then after 3 years, pwede na po kayo or eligible na po kayo makapag-apply ng permanent visa. Yan po yung criteria nila or eligibility para po sa permanent visa application kapag high skill visa holder po kayo. Then the next one, the working visa, yung common na working visa. Actually, ako rin isa akong dating working visa holder. So, ni-required po nila rito, ang required po nila rito is makapagtrabaho kayo ng at least 10 years. So, this is a consecutive, no, hindi pwede yung putol-putol. So, halimbawa, nagtrabaho kayo ng 3 years or 5 years. Then, naisipan yung huminto, lumabas ng Japan. Then, bumalik uli. Actually, di po yung makakount. Maaring mag-umpisa ka naman from zero. Ganun din halimbawa dati kayong estudyante dito sa Japan, then nag-change kayo ng visa, naging working visa kayo, yung period kung saan student visa holder kayo, hindi po yung kasama sa counting. So dapat yung 10 years na to is yung from the time na kumuha po kayo, may hawak na po kayo ng working visa, then mag-count kayo ng 10 years, then after that, dun po lang po kayong magiging eligible na makapag-apply daw ng permanent visa. Okay? So, the third one po is sa specified skill visa naman po. So, actually, meron nga po siyang dalawang type, yung SSW Type 1 at Type 2. Sa mga Type 1 pa lamang po, hindi po kayo required or hindi po kayo pwede makapag-apply ng permanent visa. Wala po yan sa policy nila. But then, kapag yung SS Type 1 visa ninyo ay convert nyo to Type 2, then that will be the time na magiging eligible kayo makapag-apply ng permanent visa kapag nyo nga po tumagal kayo dito sa Japan. Okay? Ulitin ko po, kapag Type 1 kayo, no, hindi po pwede. Then kapag naging Type 2 na kayo, doon pa lang po kayo pwede maging eligible to apply for permanent visa. Then the last one, yung trainee visa. So this is actually, so ang purpose nyo rito is to train, to gain knowledge and skill. So wala po sa policy nila na mabigyan po kayo ng permanent visa dito sa Japan kahit na tumagal man kayo. So actually yung trainee visa, ang tagal lang ata ngayon is 3 years lang. So after that, maaring umuwi na kayo sa bansang pinanggalingan ninyo, or yung trainee visa nyo is convert nyo po sa specified skill visa. Okay? So yan po yung dalawang way lang na pwede nyo pong puntahan. Wala pong, hindi kayo pwedeng maging permanent visa holder. Okay? So yan po yung comparison pagdating po sa permanent visa application. Then the next one is kapag sa pagpapunta ng family po natin dito sa Japan.
So sa mga high skilled visa holder, actually meron silang privilege na yung tawagin dito, papuntahin nila ang kanilang mga asawa at anak para po makasama nilang mamuhay dito sa Japan. Wala pong restriction yon. Tapos halimbawa meron silang, since yung mga to is medyo may kaya, mayaman, so yung iba sa kanila may mga katulong, pati yung mga katulong daw pwede nilang papuntahin dito para makasama nilang mamuhay dito sa Japan. Then yung asawa din nila is pwedeng mabigyan po ng visa na wala pong limitation para po makapagtrabaho hanggang gusto nila dito po sa Japan. So yan po yung pinaka-privilege na binibigay po ng Japan Immigration sa kanila sa case na pag in bringing their family dito po sa Japan. Okay? Then para naman po sa mga working visa holder, actually yung working visa naman holder po is meron din kayong privilege na tawagin ang inyong asawa at anak lamang po. Hindi pwede yung kapatid, mga nanay. So asawa at anak nyo lamang po ang pwede nyo pong mabigyan ng visa. So yung type ng visa na pwede nyo pong ibigay sa kanila is yung tinatawag nilang dependent visa. Okay? So itong dependent visa, kapag yung asawa nyo po ay nabigyan ng dependent visa, pwede siyang magtrabaho pero limited lamang po siya sa 28 hours per week. So same po yan sa mga student visa holder. Hindi po pwedeng tuloy-tuloy. And also, kinakailangan pa niyang kumuha ng working permit para po maging legal na makapagtrabaho po siya dito sa Japan. So yan po yung privilege naman po pag sa mga working visa sa case ng pagdala nila ng kanilang mga asawa at anak dito po sa Japan. Okay? Then, third one po sa mga SSW visa holder. So, sa mga type 1, hindi po pwede, wala po sa policy nila na dalhin o isama nyo po dito ang inyong asawa at anak. So, kayo lamang po dito ang nandito sa Japan para po magtrabaho. Kayo lamang po at hindi nyo pwedeng isama ang inyong mga asawa at anak. But then, kapag naging type 2, na-convert nyo sa type 2 ang inyong visa, doon lamang kayo bibigyan ng privilege na yung madala ang inyong asawa at anak para po makasama nyong mamuhay dito sa Japan. Okay? Then, the last one, the trainee visa holder. So, like I said, yung trainee trainee yung purpose nyo rito, kaya hindi nyo pwedeng isama ang inyong asawa at anak para po yung makasama nyong mamuhay dito po sa Japan. Okay? So, yan po yung comparison sa case naman po ng pagpapunta ng inyong family dito sa Japan. Idadagdag ko lamang po kasi may mga nagtatanong na how about yung kapag invite naman po. So actually wala pong nakalagay sa policy ng bawat type of visa na to na bawal po mag-invite ng tao, mga halimbawa kaibigan, family, para papuntahin sa Japan. So in my opinion, I think lahat po ito, maging trainee visa man kayo, pwede po kayong mag-invite ng inyong family, kapatid, asawa, girlfriend, boyfriend, para po papuntahin dito sa Japan. Wala pong nagsasabing bawal po yan. Okay? Then, as a conclusion po, ito lamang po yung mga key difference nila. No? So, pinagsama-sama ko na po dito. So, first, ulitin po natin sa policy purpose. So, yung mga high-skilled visa is nakapokus po ito para po sa mga highly skilled professional yung na gusto pong magtrabaho dito sa Japan. Ito po yung visa na para sa kanila. Sa mga working visa naman po, kapag nasa specialized workers ka lang across various industries, so doon ka na nasasakop, so yung working visa ang dapat nyo pong i-apply. Then kapag halimbawa mid-level skilled workers ka sa mga industries na nabanggit ko kanina, so sa 14 industries na yon, yung SSW visa po ang pwede nyo pong apply. So kailangan dito, halimbawa hindi ka nga college graduate but then meron kang specific skilled na sakop dun sa 14 industry, then dito po sa SSW visa ang pwede nyo pong i-apply. Then the last one, yung trainee visa, is for skill development lamang to for foreigner workers nga po, para yung matutunan yung skill and technology dito sa Japan, then pwede niyang iuwi o i-share sa kanyang bansa na pinanggalingan pag uwi niya nga po. Itong trainee visa, like I said, ma-abolish na to by year 2027. So, yung worker development visa na bago po ang pwede nyong apply by year 2027. Then, next po sa education, no, iulitin ko lamang po. So, like I said, yung high-skilled and working visa, yung kinakailangan po na ito na at least
college graduate po kayo, then yung required yung higher education or substantial work experience. Kapag ganito yung natapos nyo, natin yung education, then maaari po kayo makapag-apply ng working visa or high skill po, depende halimbawa sa working experience nyo. Then halimbawa meron kayo nakuhang masteral or doctorate or PhD, then ito po ang nararapat sa inyong visa. Then for SSW and trainee visa po, yung hindi nga po required yung formal education. So kahit halimbawa high school or elementary graduate naman po kayo, pero meron kayong experience on a specific skill, then dito po itong pong type ng visa ang nararapat po sa inyo. Okay? Then the next one for permanent po, permanent residency ng bawat visa nito. So sa mga high skill po, so allow po sila at the fastest path po para po maging permanent po dito sa Japan. So 1 or 3 years lang, depende po sa na-accumulate nilang points, pwede na po sila mag-apply ng permanent visa. Then for working visa holder, so at least 10 years po. Like I said, dapat continuous po yon, hindi po pwedeng putol-putol para po makapag-apply kayo ng permanent visa. Sa SSW visa holder naman, dapat na i-convert nyo muna ang inyong visa from type 1 to type 2 para po kayo maging eligible na makapag-apply ng permanent visa in the future. Sa trainee visa po, like I said, bawal po, wala po sa policy nila na mag-apply po kayo ng permanent residency dito sa Japan. Then next, in bringing family po, so sa mga high skill visa holder, so lahat ng family members nila, asawa, anak po, pati yung mga katulong nila, pwede po nilang papuntahin dito sa Japan para po makasama nila. Then sa mga working visa holder naman, pwede lamang po limited dito sa inyong anak at asawa, at pwede nyo po sila mabigyan ng dependent visa. Then yung asawa nyo po, pwede siya makapag-work ng 28 hours per week, limited po yon. Then sa mga SSW visa po, kapag type 1 nga po, bawal mong madala ang inyong asawa at anak. Pag naging type 2 na kayo, pwede na po. Pwede yung daling asawa at anak nyo, at pwede din siya makapagtrabaho. Then last one, the trainee visa, so does not allow bringing family po. Sorry po, yan po yung policy nila sa mga trainee visa holder. Okay, so that's it po. I hope na nagkaroon na kayo ng idea or kahit konting information lamang kung anong type ng visa ang akma o nararapat sa inyo kung nais nyo pong mag-work dito sa Japan ng legal at pangmatagalan po. Tulad po ng nasabi ko, anumang education background nyo, college graduate man kayo, undergraduate, high school graduate, o hindi man nakapagtapos ng anong level of education, meron po kayong chance na makapagtrabaho dito sa Japan. I think nasa willingness nyo lamang at effort, at dedication nyo lamang po yan siguro. Then last one po, please share this video po sa mga kakilala nyo na nagnanais na makapagtrabaho dito sa Japan in the near future po para magkaroon sila ng idea kung anong type ng visa ang pwede nilang ma-apply. Again, maraming pong salamat sa inyong support at pag-subscribe dito sa YouTube channel na Malagok Forum.